Papunta na nga kami doon sa spot na aming pangunguhanan na Bikuyo. Bali dito nga pala kami mangingilaw sa puno ng bundok Banahaw. At hindi nga nagtagal nakakita agad kami ng isang pirasong Bikuyo at sumunod naman isa uli. Sunod-sunod nga pala ang aming nakuha ditong Bikuyo kasi kasarapan ng dami dito. Sarap talaga mabuhay dito sa probinsya. Basta masipag ka lang, hindi ka maubusan ng pagkain o pang-ulam. Pupunta ka lang dito sa bukid o sa gubat, makakakuha ka na ng pang-ulam katulad nito Bakuyo. Masarap ito, adobo sa gata, sisig at adobo. Kaya kailangan natin alagaan ang ating kalikasan lalo na mga bundok natin kasi pinakamahirap to maguho o kaya mawalan tayo ng pansangga sa mga bagyo. Ops, nakakuha nga pala ako dito ng isa, nakakatuwa naman. Oh wow, good size. Bali sa part na to kami pauwi na at magluluto naman kinabukasan. Kinabukasan nga ginaya ko na rin, nilagay ko na sa kaldero at nilagyan ko na ng tubig. Nakakatuwa kasi at malalaki yung aming nakuha kagabi at yung ate ko binigyan ko na rin. Ibebenta yata niya o siya na magluluto. Bago ko nga pala nilagay sa kaldero, hinugasan ko muna. At ito sinala ko na rin para maluto na at papalambutin natin yan ng ilang minuto. Tinakpan ko na rin para kasarapan na to. Hintayin lang natin ng ilang minuto. Okay na to. Makalipas nga ilang minuto at ito nilagay ko na sa planggana at okay na yan. Luto na yan. Itatanggalin na naman natin siya sa shell para kasarapan. Nilagyan ko muna ng tubig para lumamig. Bali yung asawa ko na nagtanggal sa shell ng mga Bikuyo. Bali ang gagawin pala natin luto dito ay adobo sa gata na semi-sisig. Yun talaga recommended na luto dito. Yun ang pinakamasarap siguro luto dito sa ganitong Bikuyo. Bali pagkatanggal nga pala sa shell, ito't lalamasin naman natin siya sa asin. Kung kayo magluluto nito guys, 3 beses nyo lalamasin to sa asin hanggang 5 para matanggal yung kanyang dulas-dulas at lansa. Pagkatapos nga niyan natin lamasin sa asin at ito naman gagayatin naman natin. Recommended na gayat dito ay pino guys. Nakakatuwa kasi pag pino ang gayat dito kasi mabilis siya lumambot at masarap maluto. Habang nagagayat sila, ako naman kakaid na ng niyog para kasarapan na to. Ready na lahat, dalian na at kasi gutom na kami at nagwawala na rin yung anaconda sa aking tiyan. Bali itong niyog na to napulot ko lang sa paligid namin, laglag lang ng puno at nakakatuwa naman, nakapulot pa ako. Bali sa part na to tapos na nga sila magayat at ako naman hindi pa tapos magkayod. Sinali na nga rin ang asawa ko sa lagayan nito at nagayat na rin siya ng sibuyas at luya, pati na bawang at luyan dilaw. Meron ding sibuyas na puti. Siyempre hindi mawawala, siling pula. Pagkatapos nga magayak ang rekado, naglagay na rin ako ng kawali. Siyempre di mawawala yung ating mantika kasi lalagyan na natin to at ating itotosta. Hintayin natin mag brown at mekos-mekos lang natin ng kaunti yan at maya ay brown na yan. Pagkatapos nga yan, brown na siya. Nilagay ko na rin to mga sibuyas, bawang, luya at luyan dilaw. Mekos-mekos lang natin ng kaunti yan. Hintayin lang natin mag brown ito ating rekado. Pagkatapos nga yan, lagyan na natin ng toyo. Kasarapan na to, adobuhin muna natin bago gataan. Tapos ganun lang uli, mekos-mekos lang. Pagkatapos nga nating haluin, lagyan naman natin ng vinegar syempre. Kasarapan na to. Samahan na natin ang asukal para kasarapan na talaga. Tapos susunod na natin itong gata. Tapos mekos-mekos lang uli natin. Tapos intay tayo ng ilang minuto at pwede na to. Tapos susunod naman natin dito yung sili para kasarapan na may anghang. Tapos yun okay na yan. Mekos lang natin ng konti at yan okay na. Ating hahanguin na, tayo kakain na. Kasarapan at gutom na ang ating anaconda. Teka, music, pasok! Pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap